Hello mga mamshi sa Japan, good morning! Pasensya na po sa boses ko kung ganito. Sa mga hindi po nakakaalam, nagkasakit po kasi ako. Kaya eto, malat yung boses ko ngayon. Kaya naman po ngayon lang ako nakapag-upload ng video. Sobrang late na nga po ito eh. Ito nga po pala yung araw ng Sabado. Every month meron po palang check-up si Daddy. At every time na may check-up nga siya, lagi ko siyang sinasamahan. Kasi po kailangan niya ng taga-translate. At every time nga po kami pupunta ng byoin or hospital, kinukunan siya ng dugo. At tinawag nga muli yung pangalan ni Daddy at pumasok kami dito sa kwarto para ma-meet at ma-advisean siya ng doktor niya. At medyo mahigpit nga yung doktor ni Daddy, lalo na sa timbang niya. Paano ba naman, minsan nag-cheat pa rin si Daddy sa kain, lalo na kapag nai-stress siya. Nako! First time lang ba yan? Parang dati may ganyan. May ganyan din, pero di ko na bihiyata sa kanya. Imamade, parang wala. Imamadeないですね。多分糖尿病がある場合は基本夜勤は本当にやめといた方がいいよ。悪くなる。なんでかって夜勤やると体のリズムが狂う。夜勤でどうしても糖尿病病気は悪くなりやすい、間違いなく。夜勤やりたいの？ At eto nga, meron palang papel na ibinigay ang company ni Daddy na kailangan sulatan ng doktor. Ititatanong nga ng doktor kung gusto pa na ipagpatuloy ni Daddy yung night shift niya. At tinanong namin siya kung ano yung pinaka-advice niya. Sabi nga niya, wag na lang siya mag-night shift kasi nga, nagbabago yung circulate ng katawan niya. Kaya naman, yun na lang yung pinasulat namin. Nung natapos na nga kami sa byoin or sa hospital, umiretso nga pala kami dito sa Yellow Store. Ibale, ang pangalan pala nitong totoo, Yaojin. Ilang beses ko na pala itong pinapakita sa inyo, tindahan to. Napakamura kasi dito ng mga prutas at mga gulay. At syempre, mamaya hindi natin palalampasin yon. Ibale, meron si dating gustong bilhin dito na paborito niya. At of course, meron din kami pagbibigyan na nagustuhan din nila. Eto ngang parang Bartillos, tama ba yung pronunciation ko? At kumuha na nga pala si Daddy ng 4 na balot. At dahil mura at malalaki nga ang broccoli dito, kumuha nga pala ako ng isa. Dahil isa, ito sa paborito ni ate at bunso. Thanks God nga kasi may mga gantong tindahan. Mas makakamura ka kesa sa supermarket. Negurado ko, sa inyong lugar din meron din mga ganito. Magre-research ka lang talaga para makahanap ka ng mas mura at para makatipid na rin. Apple yellow. White. Okay. At ayun nga, naghahanap kasi si Bunso ng apple. Gusto ko lang 1 or 2 piraso lang yung bilhin ko. Dito kasi maramihan kapag bumili ka. May pahabol pa si Bunso. Gusto rin daw niya ng jelly. Hindi ko na nga naipakita sa video. Bumili rin nga pala kami ng saging. Eto ngang saging to, 500 lang at 1 buo na. Sa supermarket, 4 na piraso lang. Napakamahal ng presyo. Kaya minsan, be wise din sa pamimili talaga. At nung nakapagbayad na nga kami, dahil lunch na nga, nag-decide kami na kumain na lang sa labas. Hindi pa rin kasi kami nag-aagahan. Di bale si Bunso lang kumain ng agahan. Kaya naman, nag-decide kami pumunta ng Yoshinoya. Kaso, There's no ramen. fries, yeah. Okay. Ayan, fries. It's a... Ayan yung sibuyas. sibuyas siya. Negita ko. It's not a fries. Yeah. It's an onion.
Kaya naman, dumiretso na lang kami dito sa gasto. O siya, hanggang dito na lang. Salamat sa pagsama. May kaunting pabaon lang ako sa mga nag-aakalang wala ng pag-asa o wala ng solusyon sa lahat ng problema o laban ng buhay nila. Yung bang hindi matapos-tapos at minsan katatapos pa lang ay merong uling kasunod. Iba't iba man ang ating posisyon o level ng ating pagsubok, dalawa lang ang pagpipilian natin. Either susuko ka o lalaban ka. Aba, dun na lang tayo sa lalaban. Dahil sigurado ka kapag nagtagumpay ka sa hamon ng buhay mo, sa dulo'y maganda ang kahihinatnan. Gusto mo ba yon? Kung sa tingin mo'y iniwan ka na ng lahat ng mahal mo sa buhay o may nagsasabing wala ka ng pag-asa, nagkakamali sila. Hindi ka nag-iisa sa laban ng buhay mo. Tumingin ka sa taas at manalangin. Sabi nga, prayer is powerful. At kung sa tingin mo'y nag-iisa ka sa laban ng buhay mo, kumuha ka ng lakas sa mga taong naging inspirasyon mo at muling lingunin ang bawat tagumpay mo sa laban ng buhay mo na nakabangon ka at nakatayo ka uli. Ngayon ka pa ba susuko? Huwag mong hayaang tabunan ka na lang ng takot. Alam ko sa loob ng puso mo ay may natitira pa ring tapang dyan. Ngayon mo ilabas yan at ipakita sa mundong ito na hindi ka talunan. Bumangon ka at gisingin ang pag-asa sa puso mo. Oo, madaling sabihin at mahirap gawin. Papayag ka na lang ba na hanggang dyan ka na lang? Maaari mong isigaw at iiyak yan at sa bawat iyak mo'y isiping matatapos din ang lahat at tatayo ka muli para sa tagumpay ng laban ng buhay mo. Yun lang, share mo naman. Salamat!